Pinag-uusapan ng paghahanda sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Merong mga tao, iba't iba ang ginagawang paghahanda. May mga tao bumili ng bagong thobe, ng bagong abaya, paghahanda sa buwan ng Ramadan. At meron naman nagpapintura ng kanyang bahay. Gusto niya maging presentable, dahil tatanggap siya ng maraming bisita, kaya naging maganda ang kanyang tahanan. At meron naghanda ng iba't ibang uri ng pagkain na galing pa sa ibang bansa, marahil ang kanyang mga sangkap sa kanyang lulutuin. Ito ang ginagawang paghahanda ng mga tao. Pero batid ba natin ang pinakamagandang uri ng paghahanda sa buwan ng Ramadan? Hindi ba't ito ay ang paglilinis ng puso? Mga kapatid sa Islam, kung ikaw ay gumawa ng pagsamba noong nakaraang buwan ng Ramadan, ikaw ay nag-ayuno isang buwan, ikaw ay nagsala ng tarawih, ikaw ay nagqiyamul layl, ikaw ay nagsadaka, zikir, tinapos mo ang pagbabasa ng Quran, kung ito ang ginawa mo noong nakaraang buwan ng Ramadan, ay dapat mas pag-ingatan mo ito. Pakinggan mo mga kapatid sa Islam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuftahu abwabul jannah yawmal ithnain wa yawmal khamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yushrik billahi shay'a. Binubuksan ang mga pintuan ng paraiso sa araw ng Lunes at araw ng Huwebes. At pinapatawad ang lahat ng alipin na hindi nagtambal kay Allah. Hindi gumawa ng shirk. Illa rajula, maliban sa dalawang tao, kanat bainahu wa baina akhihi shahna, maliban sa dalawang tao na merong namagitan sa kanilang alitan, payukal at sasabihin sa kanila, unduru hadaini hatta yastaliha, unduru hadaini hatta yastaliha, unduru hadaini hatta yastaliha. Sallallahu alaihi wasallam. Maliban sa dalawang tao na nagkaroon ng kaalitan sa kanyang kapatid, ay sasabihin, tingnan nyo muna yung dalawa hanggang sa sila'y magkasundo. Tingnan nyo muna ang dalawang yan hanggang sa sila'y magkasundo. Tingnan nyo muna ang dalawang yan hanggang sa sila'y magkasundo. Pinatawad na ang iba. Ang iba ay tinanggap ng kanilang mga gawain. Ang iba tinanggap ng pagbabalik loob. Maliban sa Muslim na may kaalitan at ang kanilang mga gawain paghingi ng tawad ay nakabinbin. Pinapigil ni Allah, inutusan ng mga malaika na hintayin nyo muna yan hanggang sa sila ay magkasundo. Bakit natin ito sinasabi mga kapatid sa Islam? Nagsikap ka, nagayuno ka, humingi ka ng tawad, lahat ng sala ginawa mo, pero nakakalungkot. Dahil sa sakit ng puso mo, sa galit ng puso mo sa kapatid mo, ay hindi pa na tinatanggap ni Allah ang mga ginawa mong pagsamba hanggang sa mga oras na ito. Subhanallah. Hanggang sa mga oras. Bakit? Kasi mas nanaig ang galit mo sa kapwa mo Muslim kaysa sa pagpapahalaga mo sa pagsamba mo na tanggapin ni Allah. Mas mataas ang galit ng puso mo. Galit na galit, sumisigaw, umaapoy. Bakit babatiin ang kapatid ko? Bakit ko siya patatawarin? Bakit ko siya papansinin? Bakit ko siya sasalamin? Lahat ng ito. At nananaig yung galit ng puso mo. Kung mas mahalaga sa iyo yun, kalimutan mo na yung pagsamba mo dahil hindi yung tinatanggap ni Allah. Unduruha daini hatta yastaliha. Kaya mga kapatid sa Islam, tinatanong natin, anong paghahanda ang ginagawa ng isang Muslim sa pagpasok ng buwan ng Ramadan? Anong paghahanda? Hindi ba ito yung pinakamahusay? Ang dumating ang buwan ng Ramadan na malinis yung puso mo, kaya mong humarap sa lahat ng Muslim sa buong mundo? Na pinatawad mo sila, wala kang sama ng loob, kaya mong humarap sa kanila, hindi ka nagagalit sa kanila. Pero hindi ka ganito nangyayari. At katotohanan, may kakilala tayo, 5 taon na, 10 taon na galit sa kapwa nila Muslim. Paano itong hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Na Yaumul Ithnain, binubuksan ang pintuan ng paraiso. Yaumul Khamis, araw ng Huwebes, binubuksan ang pintuan ng paraiso upang iangat ang ating mabubuting gawain. Patawarin tayo ni Allah, tanggapin ang ating pagsamba. Pero nung ginagawa natin, kabilang ba tayo dun sa sinabi, illa rajula, maliban ika sa dalawang lalaki, na meron siyang kaalitang kapwa niya Muslim. At sinabi ni Allah sa mga malaika, teka, sandali, tingnan niyo muna yan hanggat sa sila ay magkasundo. Wallahi, buong mundo, ito ang pinakamalaking sakit ng ummah. Kaya tatanungin natin, paano ang pagsalubong sa buwan ng Ramadan? Kung jamaa dito, jamaa doon ay magkakahiwalay. Kung mismo sa isang grupo, sa 10 Muslim, marahil ang 5, ang 3 doon ay magkakagalit. Paano ang pagsalubong sa Ramadan? Kung mismo sa loob marahil ng bahay ay hindi nagpapatawaran ang mga Muslim. Anong gagawin ng bagong damit mo? Masarap ng pagkain mo sa buwan ng Ramadan. Kung ito ang laman ng puso mo. Wallahi mga kapatid sa Islam, ikaw ba nagpapahalaga sa pagdating ng buwan ng Ramadan? Nagpapahalaga ka ba sa kapatawaran ni Allah? Nagpapahalaga ka ba sa pagsamba mo? Ibaba mo yung kibir. Patawarin mo yung kapatid mo. Mahalin mo yung kapatid mong Muslim. At ito ang pinakamagandang pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan na ito. Kaya mo yan. Kasi kung iniisip mo na ito yung huling Ramadan mo, tatanggalin mo lahat ng galit sa puso mo. Ito ang napakasarap na komunidad ng Islam. Wallahi mga kapatid sa Islam. Ito ang napakasarap na uri ng kapatiran na sarilyon natin matatagpuan. Pero maraming nagsasayang nito. Hindi kinakamit ito sapagkat mas pinapanaig nila yung kibir sa kanilang puso, pagmamalaki sa kanilang puso, galit sa kanilang puso, na ito yung gusto nating tanggalin. Allahumma amin, at ipagkaloob nawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tusallu ala nabiyakum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. In your heart.